Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Mahigpit ang pagkakahawak ni Teresa sa kamay ni Winston habang nag-uusap ang buong mag-anak nito sa harap ng hapagkainan. Maraming bilin si Tito Wilfred dito. Si Tito Wilfred ang spiritual leader at founder ng Alliance for Jesus, isang kilalang religious group. Pastor Wilfred ang tawag dito ng mga miyembro at kahit hindi miyembro ng grupo. Si Winston, bilang isa sa mga senior leaders, ay nagnanais na magtungo sa Basilan para sa isang spiritual mission na sinang-ayunan naman ng pamunuan, partikular ng ama nito. Kilalang-kilalang pamilya laiko sa lipunan. Maimpluwensya mga ito, hindi lamang sa gobyerno, kundi pati sa mga kilalang negosyante at politiko. Labag sa kalooban ni Teresa ang pag-alis ni Winston, pero wala siyang lakas ng loob na isanatinig ang nasasaloob niya. She feared for Winston's life. Alam niya kaguluhan na gaganap sa bahaging iyon ng bansa. Walang tigil ang opensiba ng militar sa mga rebelde. Mismo sa kaguluhang iyong susuwong si Winston, pero ang mga magulang nito ay panatag na hindi mapapahamak ang anak ng mga ito. Sasamahan ka ng Panginoon, anak, sabi ni Tita Gina. Puting long sleeve polo at asul na palda ang suot nito. Maayos na maayos ang pagkakataas ng mahabang buhok nito. Kailangan ng mga tao roon ng kaliwanagan ng pag-iisip. Dugtong nito ni Tito Wilfred. Maka-Diyos siya pero hindi maabot ng kanyang pag-iisip kung bakit kailangan masuong ang buhay ni Winston sa panganib. Gusto niyang tumutol pero sino siya para gawin yun samantalang si Winston mismo ang may gusto niyon. Nang pisilin niya ang kamay nito ay dinala nito iyon sa mga labi nito at hinagkan ang likod niyon. Pero hindi nito inalis ang pagkakatingin sa ama nito nagpapaliwanag pa rin. Ang gusto sana niya mangyari ng mga sandaling iyon ay mag-usap sila ng masinsinan. Gusto niyang himukin ito na huwag na itong tumuloy sa Basilan, pero batid niya magsasayang lamang siya ng laway kung gagawin niya iyon. Nang ligawan siya ni Winston ay hindi niya sigurado kung pagmamahal ang nag-udyok sa kanya para sagutin ito o seguridad na maaari nitong maibigay sa kanya. Mabait sa kanyang ama't ina nito at ang mga ito mismo ay nag-udyok sa kanya na sagutin na si Winston. Mahigit 3 taon na rin ang kanilang relasyon. Alagang-alaga nila ang kanilang pagsasama. She realized how fortunate she was to have Winston in her life. He respected and valued her so much. Hindi ito naghahangad ng makamundong bagay. Dahil palagi naman nasa spiritual mission ito, hindi na siya pinatiran ng mga magulang nito sa ibang bahay na magkaroon sila ng relasyon. Malaki ang tiwala ng mga ito sa kanila, partikular na kay Winston. Noong nakaraang taon ay tinakda ng kanilang kasal pero hindi natuloy iyon dahil kinailangan magpunta ni Winston sa Amerika para sa isang pag-aaral. Na magbalik ito 2 buwan na nakararaan ay tinakda ulit ang kasal nila pero kailangan na naman itong umalis. Hindi niya alam kung ano naghahari sa kanyang kalooban. Gusto niyang tanungin si Winston kung mahalaga pa ba siya dito pero hindi niya magawa. Hindi niya makontra ang kagustuhan nito at ng magulang nito. Winston was being groomed to replace his father as leader of the group and she was being trained to be the next Pastora Gina. Bukas na aklat na iyon sa mga miyembro ng grupo. 14 na taon na siya nakatira sa pamilyang iyon. Mula nang masunog ang bahay nila at magkasamang nasunog ang mga magulang at nakababatang kapatid niya, ay doon na siya tumira sa mga laiko. Nasa eskwelahan siya na masunog ang bahay nila. Dahil sa eskinita sila nakatira, natrap ang mga ito at hindi agad nakalabas na eskinita na nilamon ng apoy. She had nothing left but the old school uniform she was wearing at that time. Ang pamilya nila ay miyembro na ng Alliance for Jesus noon pa, kaya hindi nagdalawang isip ang mga laiko na kupkupin siya. Hindi na pinadaanan ng mga ito sa tamang proseso ang pag-ampon sa kanya. Hindi naman daw kailangan na mabago ang apelyido niya. Ang importante ay hindi siya ituturing na iba ng mga ito. 3 anak ni Tito Wilfred at Tita Gina. Ang panganay ay si Winona. Sa kasalukuyan
ay may pamilya na ito at sa Ilocos ito nakatira. Ito ang head ng Northern Sector ng Alliance for Jesus. Ang pangalawa ay si Wendell. Si Wendell ang miyembro ng pamilya na madalang pa sa patak ng ulan kung makita niya. He went away at the time she moved into the house after the tragic incident involving her family. Narinig na lamang niya ang mga kwento kung gaano katigas ang ulo nito at kung gaano ito pinoproblema ng pamilya nito. Sa loob ng 14 na taon niyang pagtira sa bahay na iyon, ay tuwing may okasyon lamang niya nakikita si Wendell. But honestly, she found him nice. Hindi nga niya alam kung bakit sinasabi ng pamilya nito na salbahe ito. Marahil ay dahil kakaibang gawin nito sa ibang miyembro ng pamilya. Marahil ay dahil hindi ito miyembro ng grupo at hindi sumusunod sa kagustuhan ng magulang nito kaya sinasabi ng mga itong masama ito. Marahil ay dahil naninigarilyo at umiinom ito kaya ganoon ang tingin ng mga ito rito. Pero ibang tingin niya kay Wendell. Sa palagay niya ay misunderstood lamang ito. Tuwing makakausap niya ito ay nararamdaman niya may malinis na puso ito. Basta alam niya, may katangian nito na hindi niya alam kung ano. Darating si Wendell para sa hapunan mamaya, wika ni Tita Gina, and he might as well stay until Winston leaves for Basalan. Inibitahan mo siya? Tanong ni Tito Wilfred. Ako ang nagpatawag kay Kuya Papa, wika ni Winston. Pati sina Ate Nona at ang buong pamilya niya ay darating din. Gusto ko magsama-sama tayong lahat bago ako umalis. Alam ko na hindi birong mapanganib ang susuungin ko, kaya nais ko magkasama-sama tayo bago ako umalis. Nagkatinginan sina Tito Wilfred at Tita Gina. The Lord will be with you, son. Kapag kuwan ay sabi ni Tito Wilfred. Tumayo si Tita Gina at hinaplos ang buhok ni Wilfred. Pumikit ito sa kanyang salita. No harm will happen to you, my dear. Tiliwas doon ang pakiramdam niya. Gusto niyang sumigaw at sabihin sa mga ito na tigilan ng kalokohang iyon. Ayaw niya na naririnig niya mula sa bibig ni Winston. Parang walang lasa ang mga pagkain. Hindi siya nakakain ng maayos. Na naguhugas naman na siya ng plato, ay panay ang buntong hininga niya. May 3 silang kasambahay, pero sa kanya nakatawag ang paghuhugas ng plato. Kahit ayaw siyang pagtrabahuhin ng mga layko, ayaw naman niya nakatunganga lamang siya sa malaking bahay na iyon. Siya na rin ang nagpresenta magluto ng hapunan mamaya. Sila Winston at mga magulang nito ay nagtuloy sa study para ipagpatuloy ang pag-uusap ng mga ito. She seemed so tired to listen to the talks. Mas gugustuhin pa niya mag-iabala sa ibang bagay kaysa marinig ang tila walang katapusang bilin na mag-asawa kay Winston. Ayaw niya mag-isip ng masama na maaari mangyari kay Winston, pero hindi niya mapigilan ang kanyang sarili. Pinupunasan na niya ng malinis na tela mga plato nang narinig niya bumukas ang pinto ng kusina. Nang lumingon siya, ay bahagyang kumislot ang kanyang puso. Nakita kasi niya si Wendell. Hanggang na mga sandaling iyon ay hindi pa rin niya maipaliwanag kung bakit tuwing makikita niya ito ay kinakabahan siya. Malaki ang pagkakahawag din na Winston at Wendell. Nakuha ng mga itong taas at kagandahang lalaki ni Tito Wilfred. Pareho maganda pangangatawan ng mga ito. Pareho ring matangos ang ilong at maganda ang mga mata ng mga ito. But the similarity between the two stopped there. Hindi niya alam kung anong distinct characteristics mayroon si Wendell na kakaiba. There was just something in him that wasn't in Winston. She was short of experiences, but she could tell. Hindi nga lang niya masabi kung anong bagay na iyon. Hi, bati nito sa kanya. Hello kuya, ganting bati niya. Malutong na halakhak ang pinakawala nito. Sa buong pamilya ay ito lamang ang nakakatawa ng malakas sa bahay na iyon. Kuya, diba? Sinabi ko sa'yo na huwag mo na akong tatawagin kuya. Feeling ko kasi tumatanda ko. Si Winston nga'y ayaw ko rin sanang tawagin akong kuya. 2 taon lang naman ang age gap namin. Noon pa man ay ayaw na nito magpatawag sa kanya ng kuya. Kung tatawagin daw niya itong kuya, dapat pati si Winston ay kuya ang itatawag niya. Bakit? Ikinasal na ba kayo ni Winston? Kaya tinawagan mo naman akong kuya? As far as I know, hindi pa rin natutuloy ang kasal ninyo. Lumapit ito sa kanya. Pinuksan nito ang dish cabinet at kumuha roon ng baso. Sa ginawa nito, ay nasanggi ng braso nito ang baso niya. Pinigilan niyang mapasinghap. Hanggang na mga sandaling iyon ay hindi pa rin niya maintindihan
kung bakit ganoon ang nararamdaman niya tuwing napapalapit ito sa kanya. His nearness always alarmed her. Hindi naman niya inilalagay sa kanyang isip ang mga negatibong bagay na naririnig niya tungkol dito, kaya bakit siya naaalarma? Humakbang ito patungo sa refrigerator at nagsaling ng tubig sa baso. Kailan matutuloy ang kasal ninyo? Tanong nito. Inulit niya ang pagpupunas ng mesa para lamang may magawa siya. Ayaw niyang tignan ito. Hindi ko po alam. Umupo ito sa silya. Hindi mo pa alam? Bakit? Aalis ulit si Winston. I know, kaya nga ako naririto. Pinilit niya ako umuwi. May importante raw siyang misyon. Inubos nito ang tubig sa baso bago nisalita ulit. Teresa, bakit ka pumapayag sa ganitong setup? Anong setup? Sunod-sunuran ka, kina papa at mama at pati kay Winston. Kuya, tumawa ito ulit. Kuya na naman. Wendell, hindi naman ako sunod-sunuran sa kanila. Then stop Winston from going to Basilan. Honestly, gusto ko siyang pigilan. Pero alam mong hindi ko kaya. Masyadong focus si Winston sa tungkulin niya. Siya ang ginugroom ni Tito Wilfred na pumalit dito. Malaki ang pag-asa nila na magagawa ni Winston ang misyon na magkaroon ng paniniwala sa Diyos ang mga suntok sa buwan ang iniisip nila. Napakarami na nagtangkat na bigo. Kung iyon mga walang kamalay-malay, inadudukot ng mga bandito at papatay, iyon pa kayang gaya ni Winston na basta na lamang susugo doon? Kahit kilala si Papa ng lahat ng tao, sasantuhin ba ng mga walang pusong rebelde ang pangalan niya? Anong magagawa ng mga politiko? Wala. Do you realize na ang mga sundalo nga na may mga dalang tangket matataas sa kalibreng barel ay napapatay? Ang gaya pa kaya ni Winston na walang armas kundi dasal at Biblia? Precisely. He has the two strongest weapons, prayer and the Bible. Dala rin niya ang panalangin ko. That's insane. Kahit sinasabi ninyong hindi ako marunong magdasal, marunong akong kumilala sa Diyos. Nasisiguro kong hindi tinuturo ng Diyos na magpakamatay ang isang tao. Maari hindi ko sinasabi pero mahal kong pamilya ko at ayok may masamang mangyari kahit kanino sa kanila. Lalong-lalo na kay Winston. Nakita niya lumunok ito. Bahagya na basag kasi ang boses nito. I can only do so much. Aniya, tinalikuran niya ito. May namuo na kasi mga luha sa mga mata niya. Do you love Winston? Tanong nito. Hindi siya sumagot. Look at me for Christ's sake. Halos pasigaw ng utas nito. Kasabay na pagharap dito ay pinahid niya mga luhang dumaloy sa kanya mga pisngi. Napatda ito na makitang umiiyak siya. Tumayo ito't nilapitan siya. Jesus, umiiyak ka? Inakbayan siya nito. Napapitlag siya para may kung anong init na dumaloy sa kamay nito patungo sa kaibuturan niya. Bahagya siyang lumayo rito. Marahil ay napunan nito iyon dahil inalis nito ang braso nito sa balikat niya. I don't wanna see you cry, Teresa. Halos pabulong na sabi nito. Ang gusto ko lang ay ipaglaban mo kung anong nararamdaman mo. If you love Winston, tell him not to go. I love my brother and I don't want him to get killed. May awa ang Diyos. Hindi niya hahayaang mangyari ang gayon kay Winston. Bullshit! Napatda ulit siya. Wala nagsasalita ng mga ganong uri ng salita sa bahay na iyon. Kung gusto mo siyang pigilan, ikaw ang magsabi. Medyo komportable na siya sa pakikipag-usap dito. She was sure he had a good heart contrary to what she had heard about him. Mahal nito pamilya nito at nag-aalala ito para kay Winston. Para ano? Para ako na naman ang pinakamasamang tao sa paningin ni na mama at papa? Ikaw magiging asawa ka ni Winston. Nasisiguro kong pakikinggan ka niya kung magsasabi ka lang. Pero paano? Come on, Teresa. You should know what to do. May 3 araw ka pa para pigilan si Winston. I'll be here to guide you on what to do. Naguguluhan siya. Kilala niya si Winston. Hindi na mababali ang pasya nito. Ilang taon ka na nga ba dito? 14? Talaga palang matagal ka na rito. You came the day after I left. Kapag dinadalaw ko si Mama, nakikita kita. Pero hindi ka naman nakikipag-usap sa akin. I'm sure, naniniwala ka sa mga naririnig mo tungkol sa akin. Kulang na lang yata, ay tawagin nila akong demonyo. Hindi. Anong hindi? Hindi nila ako tinatawag na demonyo? Hindi ako naniniwala sa sinasabi nila na masama ka. You just don't believe in what they believe in what they do.
Ngumiti ito. Umupo ulit ito sa stool. Like I've said, I believe in God. Pero hindi ako naniniwala na dapat adiktahan ng mga tao kung anong dapat gawin. As long as hindi ka lumalamag sa 10 utos ng Diyos, that's okay. Pero kailangan marunong kang umintindi kung anong role mo sa mundo at hindi yung sunod-sinuran ka lang. Alam ni Winston kung anong gusto niya at sinusuportahan ko siya sa kagustuhan niya. Kung mahal mo si Winston, sasabihin mo sa kanya huwag na pumunta sa basilan. Kung gusto mo magkaroon kayo ng magandang kinabukasan, you should live a normal life. We are living a normal life. Talaga? Kailan kayo huli nag-date? Ano huling pelikulang pinanood nyo? Napamaang siya. Date? Sa 3 taon na pagiging magkasintahan nila ni Winston, ay hindi niya matandaan na nag-date sila ng formal. Kung kumakain man sila na silang dalawa lang, hindi masasabing formal date iyon. They went to the same school in college, but they never went out on dates. Palagi sa university canteen lamang sila kumakain. Movies? Hindi pa siya nayayaya ni Winston na manood ng sine. Nanonood sila ng pelikula sa DVD at karaniwan ay kasama mga magulang nito. But Winston is sweet and caring. Sa isip ay pagtatanggol niya sa kanyang kasintahan. Kapag magkasama sila, palaging hawak nitong kanyang kamay. Alam niya sa grupo nila ay maraming naninibugho sa kanilang relasyon. Their relationship seemed to be almost perfect. Maraming nagkakagusto rito. Bukod kasi sa gwapo, ay mabait at responsable ito. Hindi kaila sa kanya kung paano magsuon ang mga kababaihan tuwing magsasalita ito ng mga religious gatherings. Have you tried watching a romantic movie on the big screen? Umiling siya. See? You are not enjoying the normal flow of life, of being lovers. Busy si Winston. Busy? Ha! Iniba nito ang paksa ng usapan. Have you had another boyfriend other than Winston? Nanlaki ang kanyang mga mata. Ay, hindi. Wala. Winston is my first love and he will be my last. Tumawa ito ng pagak. Oo nga pala. 12 ka pala na mapunta ka dito at simula noon ay naging sunod-sunuran ka na sa mga magulang ko. I wonder kung pati si Winston ay inudya kanila niligawan ka. Bata pa lang kasi kami ay sunod-sunuran na siya kina papa at mama. Kaya nga siya paboritong anak at hindi ako. Palaging ako ang masama. Nag-init ang kanya mga pisngi, pati ang sulok ng mga mata niya. Mahal ako ni Winston at mahal ko rin siya. Talaga lang mabait siya. Itinaas ito ang 2 kamay. Tanda ng pagsuko. Alright, kung mahal ka ni Winston, natitiyak kong pagbibigyan ka niya kung pipigilan mo siyang umalis. Panghawakan mong sinasabi mong pagmamahal na iyon. Tumayo ito at tumalikod at tuloy-tuloy na lumabas ng kusina. Niiwan siya naguguluhan. May punto rito, hindi rin niya maunawaan kung anong klaseng relasyon mayroon sila ni Winston. Alam niya kakaibang relasyon niya sa relasyon ng ibang tao. Theirs was bound by love, respect, and it was God-centered. Iyon ang kaibahan. Hindi na niya dapat ikumpara sa ibang kanilang relasyon. Ang importante ay nagmamahalan sila ni Winston. Ano nga bang relasyon meron si Teresa kay Winston, mga kafelisidad? Pero bakit tuwing nasa paligid si Wendell, ay ibang kanyang pakiramdam? Kaya naman, abangan!